Welcome back to my channel mga ka-spotter. Sa pinakalas na video ko, ipinag-usapan o diniscuss natin yung tungkol sa disadvantage and advantages ng pagpapaboost ng subscribers and ng watch hours dito sa YouTube. Sa video na ito naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa 10 kamalian or mistakes ng mga bagong vloggers and YouTubers na kagaya ko nung nagsisimula pa lang ako. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and pakishare ng video na ito, and also tap the notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa mga upcoming video tutorials ko pa. Pero bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. Good day everyone, I'm Jed. I upload facts, research, stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. Number 1. Nagmamadaling kumita. Kailangan nating maintindihan mga ka-spotters na ang pag-YouTube ay hindi easy money. Hindi ito kagaya ng kapag ginawa mo siya today, kapag nag-upload ka ng video today, bukas kikita ka na. Hindi ganun ang YouTube. Kailangan sa YouTube, mag-invest ka ng effort, mag-invest ka syempre ng idea, mag-invest ka rin ng kailangan, minsan, depende sa content mo, may mga content kasi na magastos, kagaya ng cooking vlog, kagaya ng mga travel vlogs. Kung gusto mong ganun yung mga contents mo, kailangan mo rin talaga mag-invest when it comes to money. Number 2, walang kabuluhang mga contents. Hindi ko sinasabi na yung mga walang kabuluhang mga contents, hindi talaga pwedeng i-upload dito or hindi pwedeng maging content dito sa YouTube. Actually, marami nga dito yung mga wala namang sensitive, hindi naman sensible yung mga videos nila. However, sila pa yung nag-viral. Aminin natin yan na kung ano pa yung mga hindi naman talaga kapakit-pakinabang, minsan, sila yung viral. Pero hindi ko yun sila kinokondemn. Hindi ako against sa kanila kasi style nila yun, paraan nila yun para mag-upload ng video dito. So I'm not against them. Kaya lang, syempre, kailangan natin maintindihan na ang parameters or ang policy dito kay YouTube, kailangan yung mga video na ina-upload natin is sensible naman at yung helpful sa mga tao at mga manonood, and then the subscribers din natin moving forward. Kasi kung mga walang kabuluhan yan, magba-viral lang siya today, hindi siya magtatagal. Kumbaga kapag napanood na siya ng tao, magsasawa na yung tao kasi hindi siya educational, walang matututunan yung mga manonood sa kanya. So, kaya ayun yung pangalawa sa listahan ko kasi isa sa mga pinakamahalaga yun na sangkap dito sa kamalian ng mga YouTubers. Nakagaya ko rin noong una. Number 3, hindi aware sa YouTube algorithm at sa mga violations. Mga ka-spotters, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang violations na kailangan nating iwasan dito kay YouTube. Dahil kapag nagkataon na nag-commit tayo ng mga violations, lalo na yung mga violation na sobrang bigat ng parusa, may parusa na pwedeng ma-ban yung account natin or ma-permanently deleted ni YouTube mismo. Kasi itong mga violation na itong mga ka-spotters, hindi natin kailanman dapat i-commit to para maingatan natin yung pinagpaguran natin na account or channel dito sa YouTube. And also the algorithm, dapat hindi man natin kailangan kabisaduhin yun, pero dapat kahit papano meron tayong konting idea para alam natin kung hanggang saan tayo, kung ano yung mga dapat natin at hindi natin dapat gawin dito kay YouTube. Number 4, inconsistent. Ibig sabihin ng inconsistent, ano ba yung inconsistent na yan, Jen? Yung inconsistent ay yun yung hindi katuloy-tuloy na excited or interesado sa pag-YouTube. Like for example, nag-upload ka ng video ngayon, gumawa ka ng content, and then after few months, like 4 months, 3 months ulit, saka ka nag-upload. Kung kailan mo lang maisipan, saka mo lang ginagawa. Hindi ka tuloy-tuloy na gumagawa kasi nga, nawawalan ka ng pag-asa or baka mamaya hindi mo talaga siya sineseryoso. So that's number 4 sa ating listahan, inconsistent. Number 5, quantity over quality. Marami sa atin na inuuna nilang padamihin yung mga subscribers nila at yung mga followers nila or whatever it is at mga watch hours nila kaysa mag-upload ng mga quality na video. Tandaan po natin mga ka-spotters na ang mga subscribers natin, kahit gaano yung kadami, kung hindi nakakapanood ng quality na video natin at hindi educational ang video natin, mag-unsubscribe at mag-unsubscribe yan sila moving forward. At magugulat ka na lang, wala nang natitira sa'yo kasi
hindi quality yung mga video na ina-upload natin kasi mas nag-focus tayo sa quantity or sa dami ng mga subscribers natin. Number 6, self-comparison. Marami sa atin, kino-compare yung sarili sa ibang mga YouTuber na malayo na yung narating at sobrang dami na ng mga subscribers at million na yung mga views. Kapag inugali natin na palaging kino-compare yung sarili sa mga nauna at sa mga subscribers na, sa mga YouTuber na sobrang successful na, hindi natin makikita yung kaya natin gawin kasi palagi tayo maglilimit dun sa gagawin natin dahil magkakaroon tayo ng doubt na kaya din natin gawin yung kaya nilang gawin. Number 7, re-upload contents. Aminin naman natin at sa hindi, kahit sa mga nanonood ngayon, marami kayong napapanood sa YouTube na mga nire-upload lang na videos, di ba? Which is, alam naman natin na hindi yan tinotolerate ni YouTube. Dahil ang YouTube, kailangan own content at sariling content mo, ang mga ginagawa mo, in order for you to be said na talagang legit at talagang tunay kang YouTube content creator. Hindi yung mga content na kinuha mo lang at kinopya and then nire-upload mo lang sa iba. Although, meron naman tayong tinatawag dito na attribution or permit ng mga content creator na pwedeng i-upload yung kanilang mga YouTube. However, yung mga content. However, it's not the value of being a YouTube content creator. Number 8, walang audience connection or walang audience interaction. Ano ba ibig sabihin nito? For example, nag-upload kayo ng isang particular or specific content. Tapos yung content nyo na yun, pinuputak din ng mga comments sa comment section. And then, hindi kayo nagre-reply, hindi nyo sila pinapansin, wala kayong connection sa audience ninyo. Ayun yung tinatawag nating audience connection or audience interaction. Mga ka-spotters, kailangan natin silang replyan as our job for them para magkaroon tayo ng interaction sa kanila at para makuha natin yung idea nila and of course yung mga suggestions nila para mabago rin natin yung mga kailangan nating baguhin kasi usually nakakatulong po ang mga comments sa mga video natin dahil may mga hindi natin alam na napapansin ng mga viewers natin at subscribers na nanonood sa atin na kailangan nating mas improve pa sa video natin. Number 9, video and audio quality. Maniwala kayo sa hindi, ako man mismo, personally, hindi ako nagtatagal sa isang video, sa panonood ng isang video, kung una pa lang, hindi ko na maintindihan dahil sa labo ng audio or dahil sa static ng audio ng sinasabi ng nagsasalita. And also, kinukonsider ko rin yung linaw at labo ng video kasi what's the sense kung papanoorin mo siya tapos wala ka rin namang maintindihan dahil malabo yung video at wala ka rin namang makita. So, importante din yung audio and video quality bago natin i-upload ang ating mga content. And the last but not the least, but number 10, very most important, walang passion or only money matters. Tandaan natin mga ka-spotters na ang pag-YouTube ay hindi lang tungkol sa pera. Kapag nag-YouTube tayo, it should be our passion, it should be what we want to do, it should be what we really want to do. Kasi kung nag-YouTube lang tayo, dahil nakikita natin sa mga YouTube content creator na mga nauna na sobrang dami na nilang kinikita at sobrang sikat na sila, wag na lang natin ituloy kasi madidisappoint ka lang. Alam mo kung bakit? Kasi pag doon ka nakafocus sa ganon, after few days na hindi mo makuha yon, madidisappoint ka, titigil at titigil ka rin. So, wag natin ugaliin yon bilang mga bagong content creator at YouTuber kasi madidisappoint lang tayo at hindi tayo may possibility and chances are na hindi na tayo magpatuloy. So, ayun nga mga ka-spotter, sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nakatulong to sa inyo, ay please pakishare ito sa inyong mga friends and relatives. And don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa mga upcoming video tutorials ko pa. At magkita-kita ulit tayo sa aking next video tutorial. Maraming salamat mga ka-spotters and have a great day.